Una sa lahat, bus sa EDSA busway nabulaga sa biglang pagsulbot ng isang police mobile. Ang resulta niyan, disgrasya. 5 pasahero ng bus nasugatan at nabukulan. May mga nahilo pa. Ang buong detalye abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline tonight. Mga operator ng jeep na hindi pa rin makakasali sa kooperatiba sa December 31 deadline, pinayagan pa rin makabiyahe ng LTFRB para hindi mahirapang makasakay ang mga pasahero. China hindi raw babaliwalain ang anilay paulit-ulit na pangahamon at pangaharas ng Pilipinas sa South China Sea. PNP nagpaalala sa publiko na bawal magbenta at bumili ng mga paputok online. 3 magkakaanak patay sa sunog sa Malate, Maynila. Presyo ng LPG posibleng tumaas ng halos 40 pesos kada tangke pagsapit ng bagong taon. At pelikulang Gomburza, humakot ng parangal. Hashtag ipalabas ang Gomburza, trending. Magdamaga na ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Agahan na raw dapat ang paimili bago magkaubusan ng supply at tumaas ang presyo. At live mula sa Bukawi, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, marami pa bang namimili ng paputok dyan sa mga oras na to? Mayan, oras na ng gabi pero marami pa rin ang dumarayo rito sa fireworks capital ng bansa. Sinuong nila ang matinding traffic, makabili lang ng mga paputok at pailaw para sa pagsalubong sa 2024. Wala sa bokabularyo ni Harvey ang pagtitipid ngayong Magno-New Year. Gumastos siya ng 15,000 pesos para lang sa paputok at pailaw. Taon-taon dumarayo sila dito sa Bukawi para mas maraming mabiling paputok. Kahit sobrang traffic, okay lang sa kanila. Tested na namin mas mura dito sa Bukawi. Siyempre dun sa Pampanga, bumibili din sila dito. So, nakakasave din kami kahit papaano, kahit nag-gas ka, kuha mo pa rin, makakamura ka dito sa Bukawi talaga. Dumayo rin bala Quezon City si Dick na gumastos naman ng halos 30,000 pesos para sa bulto ng mga pailaw. Yearly naman kasi siya, hindi naman siya araw-araw so kaya okay lang maggumastos ng ganung kalaki. Sa dami ng bentang produkto sa fireworks capital of the Philippines, ano nga ba ang pinakapatok? Pinakamabenta ang luces na naglalaro sa 90 hanggang 100 pesos ang bundle. Mabibili rin ang fountain na 30 seconds ang tagal ng pailaw na nagkakahalaga ng 250 hanggang 300 pesos kada piraso. 800 pesos naman kung yung pang 1 minuto ang tagal. May iba't ibang aerial fireworks din. 1,300 pesos ang 16 shots. Pero kung mas may budget, merong 36 shots na 4,500 pesos. Makakabili rin ng quitties sa halagang 800 pesos per bundle, habang ang sawa naglalaro sa 450 hanggang 9,000 pesos depende sa haba. Ayon sa mga vendor, mura pa ang presyohan ngayon. Tiyak daw na magmamahal na ang mga paputok pagsapit ng bisperas kung kailan ubusan na ng supply. Inaasahan po namin na hanggang 31, hindi na po mapapatira ng tao. Talagang dagsa na po talaga. Conforme ma'am sa items na yung mga paubos na lalong mas mamamahal pa po siya ngayon. Hanggang 31 po ma'am. Kasi yung iba meron kaming items na kukunti na lang. Ininspeksyon kanina ng Bulacan Provincial Police ang mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi. Sidilip nila kung sumusunod ba sila sa safety requirements. Kabilang na dyan ang dapat may drum ng tubig sa tapat ng tindahan. Paalala naman sa mga mamimili. Ingatan lang yung pagtransport na hindi mahulog or nasa labas, mainitan or mabasa. Lalo na yung mga maulanan, yun ang mga nagkukos ng spark pag natuyo.
kusang puputok mga yan. Sa gitna nito, naghigpit naman ang ilang lungsod kabilang na ang Maynila sa paggamit ng paputok. Sa inilabas sa ordinansa ng Manila LGU, dapat munang kumuha ng permit ang komunidad bago makapagtalaga ng common firecracker area. Bawal din ang magsari-sariling fireworks display sa mga bahay. 18 klase lang din ng pailaw at paputok ang pwedeng gamitin sa mga designated areas. Kabilang dyan ang bawang, maliit na triangulo, sinturon ni Judas at quitis. Pwede rin ang lucis, fountain, Roman candle at yung whistle device. Ang mga lalabag dyan pagmumultahin ng 20,000 hanggang 30,000 pesos. Pwede ring makulong ng di mabababa sa 6 na buwan pero di lalagpas sa 1 taon. Muli namang nagpaalala si DILG Secretary Benjamin Abalos sa mga LGU na maghigpit sa kanilang mga nasasakupan hinggil sa paggamit ng paputok. Dapat daw tiyaking maipatutupad ang mga ordinansa. Bago yan, nauna nang nanawagan ng kalihim ng total firecracker ban pero di raw ito posible ayon sa Department of Trade and Industry. Mayan, magdamag-dangang bukas yung mga tindahan ng paputok at pailaw dito sa Bocaue ilang araw bago magbisperas ng bagong taon. Nakaantabay naman yung ilang miyembro ng Bureau of Fire Protection malapit dito sa mga tindahan ng paputok sakaling kailanganin yung kanilang serbisyo. Balik sa iyo, Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Mga kapatid, nagpaalala ang PNP na bawal pong bumili ng mga paputok online. Arestado ang 3 online seller ng mga paputok sa magkakahiwalay na operasyon sa Maynila at Bataan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Naglulupasay sa kalsada at pilit na nagpupumiglas ang babaeng ito habang inaaresto ng mga pulis bandang alas 6 kagabi sa Tondo, Maynila. Siya ang naging target ng panibagong entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga online seller ng paputok. Walang kamalay-malay ang babae na pawang mga pulis pala ang kanyang nakatransaksyon. Ma'am, sumama ka na, ma'am. Kabilang sa mga nakumpiska ng mga operatiba, ang 10 rim ng ipinagbabawal at mapanganib na plapla. Dinala siya sa tanggapan ng Manila Police District at nang tanungin kung alam ba niyang iligal ang ginagawa niya. Alam po. Hindi pa po magsasalit. Sa hiwalay na operasyon, arestado ang 2 lalaking ito na nagbebenta rin ng mga paputok online sa Danupihan, Bataan. Nabawi mula sa mga sospek ang iba't ibang uri ng iligal na paputok, gaya ng quitis, sawa at piccolo. Yung sinasabi nyo, kasi legal naman to otorisado ng PNP na pwedeng ibenta. So, pwede pong ibenta doon sa physical store. So, sa lahat po ng online selling ng paputok, ay bawal po yan. Siyempre, online, hindi ka magbebenta ng renta. Wala kang tao. Kumbaga, libre yung internet na ginagamit mo. Mas yung kita ang inuna nila, hindi yung kanilang kapakanan. Paalala ng PNP, tanging sa mga lisensyadong tindahan lang bumili ng mga paputok at pailaw. Muli rin nagpaalala mga otoridad sa mga delivery rider na maging maingat sa pagtanggap ng booking. Hindi kasi malabong madamay sila sa asunto kung mapatutunayang naghahatid sila ng mga paputok na binili online. Plano naman ng NCRPO na magpakalat ng mga checkpoint laban sa mga ito. Dito sa mga thoroughfares wherein nandyan makikita mo yung pwedeng daanan ng mga criminal elements and or those personalities or group na nagtra-transport not only paputok but kung ano bang illegal na kargamento and or kontraband. Muli ring iginit ng PNP na sa ilalim ng batas, pantay-pantay at pare-pareho lang ang parusang ipapataw sa mga online seller, buyer at kahit pa sa mga nakontrata lang na mag-deliver ng paputok. Ang sino mang mapatutunayang nagkasala, may parusang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at multang aabot ng hanggang 30,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nakalulo naman ang nakalalasong watusi ang isang batang 4 na taong gulang. Ano nga ba ang dapat gawin pag nangyari yan? Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nakahilera na ang mga panlinis ng sugat at aparatong gagamitin sa mga mapuputukan na mangailangan na operasyon o putol. Sa emergency room ng Quezon City General Hospital and Medical Center. Kapansin-pansin ding nasa lamesa ang ilang tray na mga itlog. Para raw ito sa mga makakalunok ng paputok. Naitala kahapon ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng fireworks ingestion ngayong holiday season ng 2023. 4 na taong gulang na lalaki yan mula Calabarzon. Watus yan nalulunya na bagamat maliit, nakamamatay.
Akala nila parang candy and then toxic siya. It's a very toxic poison to the liver and people can die, pwedeng mamatay. Pero ano nga ba ang dapat gawin pag nakalulon ng paputok? Ayon sa Department of Health, huwag piliting pasukahin ang biktima. Sa halip, painumin na 6 hanggang 8 hilaw na puti ng itlog kapag bata, 8 hanggang 12 naman sa matanda. Yung egg white na sinasabi, ginagamit yan bilang isang antidote o pangontra sa lason. Yung lason na to, pag nabalutan siya nung ating egg white, mas madali siyang tanggalin. Pagkatapos niyan, agad silang isugod sa pinakamalapit na ospital. Ginagamitan ng suction, gentle suction para maalis yung laman ng tiyan. So wag nating iisipin na kaya nating gamutin, no? Egg white sa panimulang lunas pero dalhin pa rin po sa ospital. Pero paano naman kung tinamaan ng paputok sa mata gaya ng Watusi? Paunang lunas dyan ay paghugas sa mata ng di bababa sa 15 minuto. Huwag isara ang mata hanggat hindi nakakarating sa malapit na ospital. Kung napaso at napuruhan ng balata, hugasan ito ng malinis na tubig. Dapat ding magpalit agad ng damit. Sa kabila ng paalala ng DOH, 13 ang naitalang bagong fireworks-related injury nitong magdamag. Sumatotal, umabot na sa 88 ang bilang ng mga nasaktan ng dahil sa paputok. Kabilang pa rin sa mga nangungunang sanhi nito ang Boga, 5-Star, Quitis, Piccolo, Plapla, Whistle Bomb at Lucis. Sabi ng DOH, dumarami ang bilang ng mga nabibiktima ngayon kumpara sa mga nakalipas sa taon. Binabantayan din ng ahensya ang posibleng pagdami ng mga matetetano na isang uri na impeksyon. Nakuha ito pag naputukan, pero pinabayaan ang sugat. Ano man daw kasing klase ng sugat, maliit man yan o malaki, pwedeng magresulta dito. Kaya kapag naputukan, sumugod agad sa pinakamalapit na health facility para matingnan kung dapat maturukan na anti-tetanus vaccine. Ano ba yung pwedeng mangyari kapag di mo dinala sa ospital? Yung pinakamalaking senyales, yung tinatawag na lockjaw. Nahihirapan igalaw ang panga kasi naninigas. Parami na ng parami ang mga namimili ng bilog na pruta sa Divisoria habang papalapit ang medianoche. Tumaas na nga ang presyo ng ilang prutas at mas magmamahal pa raw yan simula bukas. At live mula sa Divisoria, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, marami pa bang namimili dyan sa lugar mo sa mga oras na ito? Mayan, kahit maghahating gabi na, marami pa rin tayong kapatid ang sinasamantala ng mamili ng kanilang bilog na prutas dito nga sa Divisoria Night Market. At kung ang presyo naman ang tatanungin mo, medyo masakit na sa bulsa dahil tumaas na ang presyo ng ilang bilog na prutas gaya ng bakwan at longgan. Taon-taong dinarayo ang Divisoria para sa mga bibili ng bilog na prutas bilang pampaswerte sa bagong taon. Ang ilan nating kapatid, inagahan ng pamimili. Isa na riyan si Nanay Irene, tradisyon na raw nilang maghanda ng 12 bilog na prutas sa kanilang medianoche para makahatak ng swerte sa buong taon. Pagsaga para mababa pa yung presyo. Nung 31 na, mahal na. Si Kurt naman inagahan ng mamili dahil bukod sa mas mura, mas kaunti pa raw ang tao. Para na rin maaga makapagpahinga, mura po yung presyo sa Divisoria. Ayon sa mga tindera, tumaas na ng 30 hanggang 80 pesos ang ilang prutas, gaya ng pakwan at pinya na 100 piso na kada piraso mula sa dating 50 hanggang 70 pesos. 280 pesos naman ang kilo ng longgan mula sa dating 200 pesos. Kaunti raw ang dumarating na supply kaya tumaas ang presyo. Wala namang paggalaw sa presyo ng iba pang prutas gaya ng mansanas at peras na nasa 15 pesos kada piraso. Pero mas makakatipid kung 4 na piraso ang bibilhin na 50 pesos lang. Ang orange naman nasa 25 pesos kada piraso, 50 pesos ang isang suha, 50 pesos din ang kada net ng kiat-kiat, habang 200 pesos ang kada kilo ng seedless na ubas. Asahan daw na tataas ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng mga prutas simula bukas hanggang sa bespiras ng bagong taon. Agahan na lang po yung pamimili nila para mas makakatipid kaysa sa pagdating ng bagong taon. Bukod sa mga bilog na prutas, mabili na rin ng mga pampaingay gaya ng torotot. Si Jade namakyaw ng 30 torotot para sa kanilang pamilya sa pagsalubong sa bagong taon. Ini-encourage po namin mga gamitin ng bata, torotot po talaga, para po mas-safe po. Dito sa Divisoria, 25 hanggang 35 pesos ang presyo ng mga torotot, depende sa laki.
Mean, hanggang alas 4 ng madaling araw, bukas yung tindahan ng mga bilog na prutas dito sa night market sa Divisoria. May mga pulis din na umiikot para magbantay sa seguridad ng mga mamimili. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Mean. Alright, maraming salamat sa iyo, Elaine Fulgencio. Patay naman sa sunog ang 3 magkakaanak sa Malate, Maynila. Pasado alas 6 ngayong gabi nang sumiklab ang apoy sa isang residential area. Mahigit 1 oras nagtagal ang sunog bago tuluyang naapula. Kabilang sa mga namatay ang magkapatid na 21 at 8 taong gulang. Patay rin ang pinsan nilang bedridden. Suffocation sa usok ang kanilang ikinasawi. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Mag-face mask, mga kapatid. Dumarami na naman ang nagkakahawaan ng COVID-19. Ayon sa Octa Research, tumaas itong Martes sa 24.8% ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Yan po yung bilang ng mga nagpopositibo sa mga tinitest. Kahapon, 240 ang naitalang bagong COVID cases. Sa kabuuan, may higit 5,600 ang active cases o yung nagpapagaling pa. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, posibleng makapagtala ng hanggang 350 bagong kaso ngayong araw. Samantala, pinagbigyan ng LTFRB na makabiyahe pa rin hanggang January 31 ang mga operator ng jeep na wala pang sinasalihang kooperatiba. Layon daw nitong hindi mapilay ang transportasyon sa ilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Puno ng mga operator at driver ang NCR Regional Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Fairview sa Quezon City ngayong araw. Sila yung mga humahabol para makabuo at makasali sa mga kooperatiba o korporasyon bago itinakdang deadline sa December 31 para sa PUV modernization. Ayon sa LTFRB, walang atrasan ng deadline kahit pa kabi-kabila ang pagtutol ng mga transport group. Pero sa pinakabagong memorandum ng ahensya, nabigyan ng extension ng mga operator na hindi pa rin umaanib sa kooperatiba kahit matapos ang deadline. Hanggang January 31, 2024 sila pwedeng makabiyahe sa ruta nila para hindi mapilayan ng transport sector. I-issuehan sila ng special permit para makapasada sa mga rutang walang nag-consolidate na Transport Service Entity o TSE. Ito yung mga korporasyon o kooperatibang pinabubuo para sa PUV modernization. Pero hindi dapat bumaba sa 60% ng kanilang mga jeep ang maiiwan sa orihinal nilang ruta. Ipinagpasalamat ng grupong Mandibela ang extension na ito. Pero sana raw, mas humaba pa. Kami magkaroon ng konting pag-asa pero sana extend na rin nila ng 1 taon para mapag-aralang muli itong bakit kinakailangan pa ng consolidation dito sa PUBMP na marami naman ang nakapag-modernize nang hindi kinakailangan mag-consolidate. Pero ganun pa man, yung response natin dun sa 1 buwan pa, nagpapasalamat pa rin tayo na at least kahit 1 buwan ay makakapaglatag pa rin tayo ng mga ika-counter natin, ng sagot natin at mga pwedeng pag-aralan pa ng DOTR at LTFRB. Kanina, pinuntahan namin ng mga jeep na biyaheng Malabon Monumento. Ayon sa kanila, sa higit 100 jeep, nasa kalahati na ang kasali sa kooperatiba. Umaasa pa rin ng ilang tsuper, nakakatigan ng Korte Suprema ang hiling ng grupong Piston na mabasura ang consolidation at PUV modernization program. Sobrang labo po ng nilalaban, yung pinapaliwanag nila sa amin na wala naman talagang patutunguhan. Ang nangyayari po, gusto nilang kunin yung linya namin, yung jeep bibigyan nila sa amin 2.4. Baka patay na ako, anak ko, mabanga po lang, di pa bayad yung mga, diba? Itong jeep ko po, pinundar ko po ito 7 taon. December 19 nang ihain ng Piston at ilang transport group ang petisyon. Binigyan na ng 10 araw ng Korte Suprema ang DOTR at LTFRB para sumagot dito. Sa pinakabagong statement ni Transport Secretary Jaime Bautista, mananatili ang December 31 deadline sa consolidation program. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Taas presyo sa LPG ang nakaambang sumalubong sa 2024. Halos 40 pesos ang posibleng idagdag sa kada 11 kilong tangke ng LPG simula sa Enero. Ayon kay Regasco President Arnel T, nakaapekto sa presyo ang tumataas na shipping costs. Nagmamahalaan niya ang shipping fee ngayon dahil sa sitwasyon sa Red Sea, kung saan inaharang ng grupong Houthi ang ilang barko na tingin nila ay pag-aari ng Israel. Ang ruta ng barkong ginagamit
para ho sa pagdi-deliver ng produktong petrolyo. At maliban doon, tumaas din po yung consumption nila dahil mas lumayo po yung ruta. Susunod, police mobile na biglang pumasok sa EDSA busway nagdulot ng aksidente. 5 ang sugatan. Isa pang aksidente, SUV, nagdire-diretso sa loob ng isang bangko sa Quezon City. At animal groups na nawagang patuloyin sa mga bahay ang mga aso at pusang gala kapag nagputukan na sa pagsalubong sa bagong taon. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Nadisgrasya ang isang bus matapos itong iwasan ng isang sasakyan ng PNP na biglang pumasok sa EDSA busway. 5 pasahero ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kuha ang dashcam video na ito habang binabagtas na isang bus ang kahabaan na EDSA busway kahapon. Maya-maya, biglang napakabig ang bus. Iniwasan nito ang isang police mobile na biglang pumasok sa busway. Sumalpok tuloy ang bus sa railings sa MRT Santolan Southbound Station. Sa lakas ng pagkakasalpok, nabasag ang harapang salamin ng bus. Sa isa pang kuha ng dashcam sa loob naman ng bus, kitang-kita ang biglang pagpasok ng police mobile sa EDSA busway. Kita rin ang lakas ng impact ng pagkakabangga ng bus sa mga harang. Ang pasahero sa harap napahawak pa sa handrail ng bus. Pero sa lakas ng pagbangga, tumama ang ulo niya sa handrail. Ayon sa Department of Transportation, 5 pasahero ang nagtamo ng mga galos at bukol. May mga pasahero ring nahilo dahil sa insidente. Agad silang nirespondehan ng ambulansya. Sinusubukan pa rin ng News 5 na kunan ng pahayag ang Philippine National Police kaugnay nito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang tugon. Bagamat kabila ang mga sasakyan ng pulisya sa mga pinapayagang gumamit na EDSA busway, paalala ng DOTR na MMDA, maging maingat pa rin sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Bukod sa mga bus at mga sasakyan na PNP, pwede lang dumaan dito ang mga ambulansya, fire truck at service vehicle para sa EDSA busway project. Gayon din ang mga sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice lang ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Patay naman ang isang grade 11 student matapos mabundol ng truck sa Chaong, Quezon. Base sa investigasyon, tumatawid ang biktima sa pedestrian lane sa Maharlika Highway nang masagasaan siya ng parating na truck. Nakipag-areglo ang truck driver sa pamilya ng nasawing estudyante. Nangako siyang sasagutin ang gasto sa pagpapalibing sa biktima. Inararo ng SUV ang loob ng isang bangko sa Quezon City. Sa video, makikita ang sasakyang nasa loob ng bangko habang marami ang nakikiosyoso. Nagdire-diretso sa bangko ang SUV at makikita pa nga ang isang biktima sa ilalim ng sasakyan. Base sa investigasyon, umaatras ang SUV nang may nabangga itong sasakyan. Pag-abante nito, bigla na lang itong nagdire-diretso sa loob ng bangko. Basag ang glass door ng bangko, 6 ang sugatan sa disgrasya. Dinala sila sa pinakamalapit na ospital. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pulisya ang driver ng SUV. Muntik mahulog ang isang trailer truck na sumabit sa overpass sa Amerika. Di malang nakaligtas ang driver nito. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Sumabit ang 18-wheeler na ito sa isang overpass sa Florida. Buti na lang hindi ito tuluyang nahulog. Gamit ang crane ng bumbero, maingat na lumapit ang mga rescuer para mailabas ang driver ng truck. Laking pasasalamat niya na nakaligtas siya sa disgrasya. Batay sa pagsisiyasat, nawalan ng kontrol ang driver sa pagmamaneho habang nagde-deliver ng scrap na bakal. Sa Amerika pa rin, isang wasak na pickup truck ang natagpuan sa ilalim ng isang tulay sa Indiana. 2 lalaking nangingisda sa ilog ang nakatuklas nito. Laking gulat nila nang makitang nasa loob pa ng pickup ang driver na higit 1 linggo na palang natrap sa loob ng sasakyan. Nakaligtas daw ang driver dahil sa pag-inom ng tubig ulan. Inilabas siya ng mga rescuer mula sa pickup at isinugod sa ospital. Inaalam pa kung paanong nahulog sa tulay ang sasakyan.
Sa Italy, panibagong pag-asa ang sumalubong sa isang lalaking naputulan ng kaliwang hita matapos mabundol ng motor. Siya ang kauna-unahang pasyenteng sumailalim sa sciatic nerve transplant. Kinailangan niya ang operasyon dahil hindi na niya nagagalaw ang kanyang kaliwang kamay bunsod ng aksidente. Kinuha ang sciatic nerve mula sa kanyang kaliwang hita papunta sa kanyang balikat. Matapos ang matagumpay na operasyon, kailangan niyang magpahinga ng 5 buwan bago muling maigalaw ang kanyang kamay. Hindi na bago ang nerve transfer surgery, pero ito ang unang pagkakataong naglipat ng ugat na nagkokontrol sa paa papunta sa bahagi ng katawan na kumokontrol naman sa kamay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Iginiit ng China na hindi nila binabaliwala ang anilay paulit-ulit na pangahamon at pangaharas ng Pilipinas sa South China Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Defense Ministry ng China, bukas naman silang resolbahin ang mga hindi pagkakasunduan sa pamamagitan ng mga dialogo at konsultasyon. Pero hindi raw nila ipagwawalang bahala ang umano'y paulit-ulit na provocation at harassment ng Pilipinas. Hinimok din ng China ang Amerika na itigil na ang pakikialam sa issue sa South China Sea. Ihinto na raw ng Amerika ang pagbibigay suporta sa Pilipinas. Bagkus sa ipagtanggol ang regional security sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon. Wala pang tugon dito ang gobyerno ng Pilipinas, pero una nang iginiit ni AFP spokesperson Medel Aguilar na hindi tayo ang nagsisimula ng gulo lalo't mga barko ng Pilipinas ang hinaharang at binobomba ng tubig ng China. Susunod, usok mula sa mga paputok delikado sa baga ng mga alagang aso at pusa. Umano'y ng blackmail sa pumanaw na Korean star na si Lee Sun-kyun, arestado. At MMFF 2023 Best Actor na si Cedric Juan may mensahe sa mga Pinoy tungkol sa pelikulang Gumburza. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nakaka-stress para sa mga hayop ang sobrang ingay, kaya panawagan ng mga animal lover, iwasan ang paputok sa bagong taon at kung pwede raw, ampunin pansamantala ang mga aso at pusang pagala-gala. Nasa frontline ng balita niyan si Laila Pangilinan. Dala ang kanilang fur babies. Nagsama-sama ang mga pet owner at animal rights group sa isang co-park sa Quezon City para sa isang pet parade. Pero hindi lang ito basta pagandahan o pag-flex ng mga fur babies. Ito'y para ipanawagan din ang pag-iwas sa paggamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon, alang-alang sa ating mga alaga. Si Eduardo, naikwento sa amin ang trauma na idinulot ng 2-year-old Aspin niyang si Gray mula sa paputok. Nanginginig siya and then parang ayaw niya kumain, ay stress. Nandun siya sa kwarto lagi ng anak ko kasi mas tahimik. Tapos tatakbo siya mula doon sa cage sa sala hanggang sa kwarto ng anak ko. Gaya ng tao, pati mga hayop, nakakaranas din ng post-traumatic stress disorder ayon sa mga eksperto. Lalo na raw pag nakakarinig ng mga malalakas na paputok, pati ang usok na mula sa firecrackers. Masama rin para sa baga ng mga fur babies. After ng New Year festivities, may diarrhea yung pet nila, may anxiety, minsan hindi kumakain. So these are all effects of yung paputok, yung takot po nila sa paputok. So again, it's torture to them. Panawagan ng Philippine Animal Welfare Society, pwedeng patuloyin sa ating mga tahanan ang mga stray animal, kahit isang gabi lang habang maingay at nagpuputukan. Hindi nila alam yung nangyayari, hindi nila naiintindihan, and all they want to do is to escape the noise. If you can open your homes to stray animals, please do so. Buti na lang at may mga animal welfare group tulad ng Biyaya Animal Care na sumasagip sa mga aso at pusa sa kalye. In last year, meron akong na-rescue na dog sa BGC. Can you imagine, because of the paputok, from Santa Mesa, tumakbo siya until BGC. Ganun po kagarabe yung stress nila. Buti na lang nahanap namin yung owner. Kaya paalala ng mga animal rights group, huwag sanang kalimutan ang inyong mga alaga kapag nagkakasiyahan na sa pagsalubong sa bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Inaresto na ang nang-blackmail umano sa Korean actor na si Lee Sun-kyun bago ito pumanaw. Sa report ng local media ay pinatawag sa korte ang 20 anyos sa babaeng nang-blackmail daw sa Korean star. Pero hindi siya sumipot sa pagdinig. Dahil dyan, inaresto na siya ng mga pulis para imbestigahan kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng aktor. Bukod sa pambablackmail, nangikil din daw ito kay Lee ng 50 million won o mahigit 2 milyong piso. Kahapon lang nang matagpo ang walang buhay ang aktor sa isang nakaparatang sasakyan sa Seoul. Bago yan, nag-negative si Lee sa droga nang itest siya dahil sa akusasyong drug user umano siya. Pinaka nakilalang aktor sa pagganap niya sa Oscar-winning film na Parasite noong 2019. 7 parangal ang naiuwi ng historical film na Gumburza sa Metro Manila Film Festival. Trending din ngayon ang hashtag ipalabas ang Gumburza para mapanood ito sa iba pang sinihan. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Patuloy ang pag-aalab ng puso ng mga Pinoy, lalo't humakot ng parangal sa Metro Manila Film Festival ang pelikulang Gumburza. 7 awards ang napanalunan nito, kabilang dyan ang Best Cinematography, Gatpuno Antonio Villegas Cultural Award, Second Best Picture, Best Director para kay Pepe Diokno, at Best Actor si Cedric Juan. May mensahe pa si Cedric sa mga nanood at manonood pa lang ng Gumburza. Inaalay ko po itong parangal na ito para sa lahat ng Pilipinong hindi nakakuha ng tamang hustisya. Dahil 152 years ago, ganun po yung nangyayari sa atin. At yun po ang kwento ng 3 paring martir na sana ay matuto tayo sa ating history. Hindi dahil para baguhin ito, kundi para matuto. Pero higit sa awards, wish ng Gumburza team na maipalabas sa lahat ng sinihan ang kanilang pelikula. Lalo't nagngingit-ngit ang mga Pinoy na mapanood ito. Patunay dyan ang trending na hashtag ipalabas ang Gumburza. Hopefully, yes. Opo. Nakakataba po ng puso na finally sa mga probinsya po mapapanood ng Gumburza. Umani rin ang papuri ang Gumburza mula sa national artist na si Ricky Lee at ilan pang kilalang personalidad. Ang ganda-ganda niya, ang husay ng mga artista. It's magnificent. Ang buong production, binuhus talaga lahat ng kakayahan at ng resources. Dahil sa Gumburza, umaasa si Direk Pepe na mas marami pang historical film na maipalabas sa bansa. After this, hopefully bumalik yung paggawa ng historical films, but also the producers just take more risk. Gusto natin makita ang sarili natin on screen. Yeah. Highlight din ng gabi ang Best Supporting Actress winning A Family of 2 star at legit dabarkad Miles Ocampo. Sa announcement kasi, hindi nasama si Miles sa VDR ng mga nominado. Overwhelmed naman daw si Miles sa natanggap niyang award. 6 years old po ako nagsimula sa industriya. 27 na po ako next year. First time ko pong nakatanggap ng award. Ganito po palang feeling ng mga artista. MMFF Best Actress naman ngayong taon, si Star for All Seasons Vilma Santos para sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actor naman si JC Santos para sa Malyari, habang Best Picture at Best Screenplay ang Firefly. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, mga cute na lama ipinarada sa airport sa Amerika, pantanggal sa stress ng mga pasahero. At batang Quiapo star na si Ivana Alawi napaiyak sa pagtataray ni Marian Rivera. Iyak ka? Hindi ako. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Trending ngayon si batang Quiapo star Ivana Alawi matapos siyang paiyakin ng aktres na si Marian Rivera. Bakit kaya? Alamin natin sa report ni MJ Marfori. O ba't naiiyak ka? Hindi ako. Huwag niyo ilabas to ha. Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Ikapasok na tayo sa loob. Kakairita. Sorry. Napaiyak ng aktres na si Marian Rivera, si batang Quiapo star Ivana Alawi.
Sa video na ito, masaya pang nagkikwentuhan ng dalawang aktres habang nagmumukbang. Maya-maya, tila nag-init na ang ulo ni Marian dahil sa pagiging late daw ni Ivana sa set. Attitude siya ganun. Dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Ba't ka na late? Pinaghintay mo. Alam mo, walang nagpapahintay sa akin dito. Mas lalo pa naging intense ang eksena hanggang sa maiyak na si Ivana. Diyos ko, effort ako. Yung mga anak ko dito naghihintay tapos ganyan yan. Kuya, alis na kayo dito. Sorry, cut niyo muna sandali. Pero hindi rin natiis ni Marian si Ivana hanggang sa... Hindi ko na kaya. Yayakapin na kita. It's a prank! Ang prank na ito, pakulo pala ng kapatid ni Ivana na si Mona para sa birthday ng kanyang big sister. Happy birthday! Hindi na ako i-prank ni Marin Rivera. Napapanood si Ivana bilang Bubble sa hit serye na Batang Quiapo, 9:30 p.m. dito sa TV5. Nakita mo mag-isa lang ako, di ba? Speaking of Ivana, pang 21st ang aktres sa Top 100 Most Beautiful Faces of 2023 ng online independent critic na TC Candler. Pang-4 na taon na ito nakasama si Ivana sa listahan. New entry at pang-16 naman si senior high star Andrea Brillantes. Pasok din for the first time si Can't Buy Me Love star Bel Mariano na pang-71st sa listahan. Pang-28 naman si Liza Soberano na 9 years nang nasa listahan. Habang pasok naman sa 45th spot ang isa pang Pinay star na si Janine Gutierrez. Taon-taong naglalabas ang TC Candler ng Top 100 Most Beautiful and Handsome Faces sa buong mundo, kabilang na ang K-pop at Hollywood stars. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, may mga naglibot na lama sa airport sa Oregon sa Amerika. Ang misyon nila, tanggalin ang stress ng mga pasahero. Napasmile naman ang mga biyaherong nakakita sa dalawang lama na sina Benny at Prince. Naka-costume pa sila. Marami ang nakipag-selfie, humalik at yumakap sa dalawa. Naaliw naman ang mga pasahero naghihintay ng kanilang flight, lalo na ngayong holiday kung kailan dagsa ang mga pumabiyahe. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ng aking partner na si Boc Ed Lingao. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.